Mga kaibigan, samahan ninyo ko. Gusto kong bigyan ng reaksyon and commentary itong mga issue ngayon sa ating sandatahang lakas ng ating bansa, syempre. Dahil mga tol, nitong nakaraan ay pinag-uusapan na meron daw bilyon-bilyong maanumalyang proyekto dito sa ating mga militar. Kumbaga sa Ghost Project, meron ding Ghost Project daw mga tol dito sa military. Tapos, eto naman, pag-usapan din natin to. Yung mga retired personnel, mga retired na nagpapakalat ng mga fake news ay posible daw natanggalan ng pensyon. So ako gusto kong maghayag din syempre ng ating saloobin dyan. Kayo, pwede rin kayo magbigay ng komento. Nararapat ba no, na itong mga retired personnel na to na nagpapakalat di umano ng fake news tanggalan ng pensyon, no? Yan yung ating mga pag-uusapan ngayon. Samahan ninyo ako mga tol, syempre bilang mga Pilipino, bilang mga concerned citizen, ayaw natin ng fake news syempre. Pero mga tol, kailangan bang tanggalan ng pensyon etong mga veterano kung tawagin mga tol, no? Yung mga retirado na mga generals na ngayon ay tila ba hindi sang-ayon sa pamahalaan natin ngayon mga tol, no? Well, nauunawaan natin sila dahil talaga namang alam nyo na, napakaraming issue ngayon dito sa ating pamahalaan dahil nga sa kabilaan ng mga anomalyang nadidiskubre, di ba? So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa atin mga kapatid, no, nagbibigay po tayo ng reaksyon sa mga ganitong klaseng issue, loob at labas ng ating bansa. So samahan ninyo ako mula rito sa News 5 Everywhere. Itong papanoorin natin. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. So ito, usap-usapan na to nung nakaraan, no? For the sake of reaction natin, syempre kailangan nating putulin to. Kumakalat mga to, lalong-lalo na nung nangyaring September 21, no? Alam niyo yon yung rally, di ba? Meron daw mga retirado, mga dating kasapi, mga tol, mga retired generals, ang naghihikayat ng pag-aaklas, sabing ganun. Tapos meron pang mga nagpapakalat daw ng fake news, sabing ganun mga tol. So ang target mga kapatid, ang sabi ay posibleng tanggalan daw sila ng pensyon. Ngayon, gusto ko makuha yung inyong opinion, yung inyong reaction about dyan. Marapat ba na etong mga retired personnel na to, for example, retired generals na nagpapakalat. Kasi lahat ngayon may access na sa social media. Pwede kang magkaroon ng sarili mong YouTube channel, Facebook page, gumawa ng video at magbigay ka ng iyong saloobin. So sabi rito, yung iba daw fake news ang ginagawa, di naman totoo. So dahil doon sa kasalanang nagagawang yon, pwede silang tanggalan ng pensyon. So ngayon, kung ikaw bilang isang Pilipino, marapat ba dito sa ating mga veterano, mga retired na matanggalan sila ng buwan ng pensyon? Comment kayo sa ibaba. Gusto ko munang makuha yung inyong opinion mga tol, no? Comment kayo sa ibaba. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. Oh, so meron na silang na-monitor. Retired 2-star general, nagpapakalat di umano ng fake news. Yan ang yung kanilang namomonitor mga tol. May buwan ng pension daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo.
So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Hindi ko alam mga tol kung meron na bang kaso na pwedeng isampa laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Pag sinabi kasing fake news mga tol, ikaw mismo yung nagbabalita. Again, hindi to katulad ng ginagawa natin kasi ang ginagawa natin, nanonood tayo ng balita, binibigyan lang natin ng reaksyon, opinion bilang isang ordinaryong mamamayan na nanonood ng balita. Okay? Parang kayo, pwede kayo magkomento sa mga balitang napapanood nyo. Unlike sa fake news, ikaw mismo yung source. Ipinapakalat mo. O kaya, meron kang mga nakuhang source, unverified, pero kapag sinasabi mo na sa social media, parang lumalabas na totoo na yung sinasabi mo. Yun yung pwedeng tawaging fake news. Gusto ko lang linawin yun. Ngayon, hindi ko alam kung meron na bang mga kaso ang pwedeng isampa doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Bakit ko sinabi? Kasi mga tol, etong mga pensyon nitong mga to, bagamat sabihin na lang natin mga kapatid na eto'y pribilehiyo ba, karapatan ba, hindi ko rin alam Pero pinagtrabahuan na rin naman nila yan ng mahabang panahon sa paglilingkod nila, pagsisilbi nila sa bayan. Gayon pa man, dahil nga daw sa pagpapakalat nila ng fake news, pwede nang alisin sa kanila yon, bawiin ng gobyerno etong pensyon na tinatanggap nila kada buwan. Pero kung ako tatanungin mga tol, kung napatunayan na nagpapakalat ng fake news, total minomonitor naman nila, wag na nilang tanggalin, para sa pamilya na lang, di ba? For humanitarian reason na lang din. Syempre, matanda na, napagsilbihan niya naman yan, para sa mga anak na lang, para sa mga asawa, sa anak, o kung sino man ang pwede pang makinabang nun. Kumbaga, bayad yon ng gobyerno sa matagal na panahon pagsisilbi niya. Pero kung talaga napatunayan nilang nagpapakalat ng mga maling information na nakakasira mga tol, nagdudulot ng kaguluhan sa ating bansa, di kasuhan na lang nila. 'Di ba? Kasuhan na lang nila, dalhin na lang nila sa korte. Tapos doon pag nahatulan, magsasampa ngayon, maghahatol ngayon ng karampatang kaparusahan. 'Di ba? Pwede nilang gawin 'yun mga tol. Pero kung ito'y akin lang naman, Ito'y akin lang naman. Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong opinion o sarili ninyong reaksyon. Opinion ko 'yan mga tol. May karapatan naman ako diyan. Kung di kayo sang-ayon, okay lang. Pwede kayo magbigay ng sarili ninyong opinion. Pero sa akin lang, 'wag nang alisin yung pensyon. Mga tol, para na lang din siguro sa pamilyang may iwan. Kung talagang nagkikita nila, namomonitor naman nila, sabing ganun sa balita, di kasuhan nila. Diba? Kasuhan na lang nila. Tapos, kung nakikita nilang mali talaga yung ipinapakalat at nakakasira ng nagdudulot ng kaguluhan, pwede nilang ipa-take down. May ano naman sila diyan, may kakayanan naman sila. Pasarado nila yung channel noon, pasarado nila yung tawag dito, yung page noon. Hindi yun pagsikil sa hindi yun pagsikil sa karapatang mamahayag. Magkaiba kasi yung may karapatan kang mamahayag, pero dapat andun pa rin yung responsibilidad mo na dapat tama yung sinasabi mo. Pag mali, pwede nilang i-take down yun, yung mga video na yun. Kayang-kaya nilang gawin yan. Diba? Yun lang naman ay opinion ko mga tol. Pwede kayo magbigay ng comment. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Ito problema rito Dahil nga napag-uusapan ngayon itong mga proyekto na to mga tol, istila ba na didiin etong AFP na sinasabing sila daw mga tol, nagnakaw din. No? Kasi isipin nyo mga tol, kung meron mang budget para sa mga barracks,
para sa mga TICAS program, for example, nasabing ganun. Hindi naman sa AFP ibibigay yon kasi hindi naman sila yung magko-construct nun, hindi naman sila yung contractor. Siyempre DPWH din, sasabihin lang nila kung ano yung mga dapat itayo, kung ano yung mga dapat itayo. 'Di ba? Doon kasi mga kapatid nasisilip sila doon na meron daw mga ganitong ghost project. Kung meron man mga tol, hindi na nila kasalanan 'yun. Ang may kasalanan noon yung mga contractor ulit na hindi ginawa yung mga proyektong 'yon o yung DPWH ulit na hindi ginawa yung proyektong 'yon. 'Di ba? Sa kanila nakaka-receive siguro sila ng budget mga tol para doon sa mga benepisyo, pasahod, para sa mga armas. 'Di ba? Yun talaga nakakuha sila ng budget doon para ibili ng mga sandata, halimbawa ng mga missile, barko, tangke, eroplano, fighter jet. Doon sila nakakakuha ng budget. Pero sa pagtatayo ng mga barracks, pagtatayo ng mga infrastructure diyan, sila ba gumagawa noon, 'di ba? Hindi naman sila yung mismong mga ano diyan eh. Yung mga nagtatayo diyan eh, 'di ba? Hindi na nila trabaho 'yun, saka nakakita ng sundalong karpintero diyan. Hindi na sila gumagawa, hindi na sila nagsesemento dyan. Diba? Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process and any to that effect. So, maling-mali po no, na ipakalat na meron pong anomalya sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Wala po. Biruin mo no, pati sandatahang Pilipinas mga kapatid, dinudungisan na rin. Diba? Anong purpose? Sino yung mga nagpapakalat noon? Anong purpose nila? Para ang mga taong bayan ba magalit na rin sa mga sundalo at the same time mga kapatid matupad yung hangarin ng mga kalaban nila na maghari na yung mga may mga masasamang balak dito sa Pilipinas? Diba? Kasi itong mga sundalo natin, alam nyo naman ang gampanin nila diba? Una-una, pinagtatanggol nila tayo, yung soberanya natin, yung mga mananakop dyan. Sila lumalaban mga tol. Ngayon kung bibigyan sila ng dungis para masira sila sa mukha ng taong bayan mga tol, magtatagumpay yung may mga masasamang balak. Diba? Doon pa lang mga tol, nakikita mo na agad yung pattern eh. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pagbuntot ng China sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc kamakailan. Una nang sinabi ng Coast Guard na ilegal at delikado ang hakbang na yan ng China. We will not be deterred. Bakit? Ang ginagawa natin ay sakop ng we are supported by international law and domestic law. Nagbabalita mula sa Diba? Yun yung trabaho nila mga tol. Ipagtanggol tayong lahat. Ngayon may nababasa ako mga komento. Well, nauunawaan ko din naman kung ba't ganun ang nararamdaman nila. Kasi minsan ganun din ako. Sinasabi, wala na talagang magagawa mga sundalo natin, mga duwag yung mga yan. Pero biglang papasok sa isip ko, paano nga naman sila magiging sobrang agresibo? Kung eto lang yung meron tayo. Diba? Kung i-compare natin mga kapatid, sa meron ang China, ewan ko na lang mga kapatid kung sino magtatapang sa inyong banggain sila para ka nakabisikleta, bumangga ka sa tangke. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi o makukomento dito sa ating mga pinag-usapan tungkol doon sa mga pensyon ng mga retired personnel na nagpapakalat di umano ng fake news? Sabi ko nga kanina, wag nang tanggalin siguro. Kung nakikita nilang may mali talaga, kasuhan na lang nila. O kaya kung merong mga channel yon na talagang distinguished nila mga kapatid na nagpapakalat talaga ng fake news, di take down na lang nila yung channel ng mga yon, di ba? O kaya yung mga page nun. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano yung masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.